We are going to continue our series on The Bible Explains, Special Edition. Today, we're going to talk about the controversy of December 25. Let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much that you have found us in your presence, for in your presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Thank you so much for the beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are joining us online. We commit to you this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ang kontrobersya ng Disyembre 25. The celebration of December 25 as Christ's birth has long been discussed. Scripture gives no specific date, leading to historical and theological debate. Let's talk about the controversy and how we should respond to it. The controversy of December 25. Number one, the biblical silence on Jesus' birth date. The biblical silence on Jesus' birth date. Nowhere in Scripture is the day or month of Jesus' birth recorded. The gospel writers emphasize who Jesus is and why he came, not when he was born. If the exact date were essential to our salvation, the Holy Spirit would have clearly revealed it in Scripture. Mga kabiyaya, hindi po binanggit ng banal na kasulatan ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan. Malinaw nating mababasa kung sino si Jesus at ano ang pakay ng kanyang ipinarito. Hindi po binanggit ang eksaktong petsa. Gayong meron namang tala ang Biblia ng mga petsa ng mga pangyayaring naitala sa Biblia. Tulad ng mababasa po ninyo, ikalawang araw ng unang buwan, ikatlong araw ng buwan ng Kislev, etc., etc. Mano sanang nabanggit man lang na ika-25 ng buwan, kung anumang buwan ang tinutukoy. Pero wala po talaga. Walang naitala sa Biblia ng eksaktong petsa. Kung ito po'y kailangan para sa ating kaligtasan, ako po'y naniniwala na ito ay dapat naitala sa Biblia. Sa makatwid, dahil hindi po ito naitala sa Biblia, alam ng Diyos sa kanyang karunungan na hindi po mahalaga ang eksaktong petsa. Ang mahalaga kung sino ang tagapagligtas at ang kanyang ipinarito ay para tayo iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Scripture does not tell us the day Jesus was born, and that silence is intentional. God invites us to focus not on the date, but on the gift, His Son. Ang layunin ng Diyos, mag-focus po tayo doon sa regalo at hindi po sa petsa. Grace reminds us that faith rests not on a calendar, but on the finished work of Christ and the truth that God came near. For what purpose? To save us. Nothing more, nothing less, nothing else. Number one,
the biblical silence on Jesus' birthday. Number 2, controversy. Historical and seasonal issues on Jesus' birth. Luke records that Jesus was born during a census ordered by Caesar Augustus, as you can read in the book of Luke, chapter 2, verses 1 to 3. This is very, very important. Why we say so? That is why Mary and Joseph had to travel from Nazareth in Galilee to Bethlehem in Judea, the city of David. A journey of approximately 140 kilometers, which would have taken 5 to 7 days on foot. Alam niya man, noong unang panahon, wala pa namang mga mabibilis na sasakyan. Kaya ang karaniwang ginagawa ng mga tao'y naglalakad. Sa ganong kalayo, 140 kilometers from Nazareth to Bethlehem, ito'y aabot ng 5 hanggang 7 araw na paglalakbay, na naglalakad. Considering ang kondisyon ni Mary, siya po ay nasa kanyang kagampanan. Nagdadalang tao at malapit ng manganak, kaya ang paglalakbay ay dapat mas mabagal kaysa normal na paglalakad. Historically, Roman censuses were typically conducted for taxation and administrative purposes, often scheduled during more favorable seasons when travel was easier. Historically, ibinibigay po ang petsa ng pagpaparehistro sa panahon ng census sa mas magandang panahon ng pagbabiyahe, hindi sa panahon ng winter na sobrang lamig, madalas ay umuulan pa. At dahil hindi naman sementado ang daan, kapag umulan, alam nyo ang mangyayari, maputik ang kanilang lalakaran. Kaya historically, pinaniniwalaan po ng mga scholar na ang panahon ng pagbibigay ng utos ng pagpaparehistro sa panahon ng census ay ginaganap hindi sa panahon ng taglamig or winter. Para pilitin ang mga taong maglakbay sa ganitong kapanahunan ay hindi po praktikal at magiging mahirap para sa mga mamamayan. Kaya pinaniniwalaan ng mga scholar na ang panahong ito ay maaring naganap noong panahon ng spring o tagsibol. Ito ay sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo. O kaya naman ay sa panahon ng taglagas or autumn, sa panahon ng Setyembre hanggang Oktubre. Iniiwasan po nila ang buwan ng Disyembre sapagkat sa Israel ang panahon ng Disyembre ay winter. Sobrang lamig at maulan. Luke chapter 2 verse 8 describes shepherds watching their flocks at night. This detail points to a non-winter season, since Judean winters are cold and rainy, and sheep were brought into shelters. Pangkaraniwan sa panahon ng sobrang taglamig, ang mga tupa ay hindi po matatagpuan sa labas. Isinisilong po ito at wala pong pastol na nagbababad sa ginaw sa panahon ng taglamig. Kaya pinaniniwalaan po ng kontrobersya na ito na malamang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi po sa buwan ng Disyembre. Controversy number 2, historical and seasonal issues on Jesus' birth. Number 3, the pagan origins debate. Malakas ang
pagtutol ng marami sa December 25 dahil sa di umano, ito ay katsyempo at kasabay ng pista ng mga pagano. Ang tawag po nila ay Sol Invictus, Peace of the Unconquered Sun. Ito po ay ipinag-utos ni Roman Emperor Aurelian na isa-celebrate every year at officially nagsimula noong December 25, 274 AD. Kaya medyo allergic ang mga Christian sa December 25 dahil feeling nila kapag nagse-celebrate sila ng December 25, ang isine-celebrate po nila ay ang pista ng mga pagano, the Feast of the Unconquered Sun. I want you to remember the date, December 25, 274 AD. Please remember that because that is a very crucial date. Number 4, the post-apostolic date issue. Number 4 controversy, the post-apostolic date issue. The early church did not universally celebrate Christ's birth. December 25 appears in church records centuries later, suggesting a later ecclesiastical decision. Wala pong apostolic tradition na nag-celebrate ang mga apostol ng birthday ni Jesus. No record. Ang pinakamalapit ay ilang daang taon pagkatapos ng apostolic years at ecclesiastical decision no mga sumunod na sa mga apostol. One of the earliest Christian references to December 25 comes from Hippolytus of Rome, AD 170 to 235. In his commentary on the book of Daniel, written around AD 204, take note, AD 204, on the commentary on the book of Daniel by Hippolytus, Hippolytus explicitly states that Christ was born on December 25. I want you to take note the date. 204 AD. What is the date? Sabay-sabay. What is the date? 204 AD. Nang isulat po ni Hippolytus of Rome ang kanyang commentary on the book of Daniel. Na bakit ko po pina-underscore sa inyo yung 204 AD? Because ang celebration ng December 25 ay long before the Sol Invictus. Dahil ang Sol Invictus ay 274. 70 years ang diferensya. So yun pong suspetsa ng mga malikot ang kaisipan ng celebration ng December 25 ay sinusundan natin ang Sol Invictus historically wrong. Dahil nauna ang December 25 celebration ng mga early believers bago ang Sol Invictus. Bago pa nilegalize ang Christianity ni Emperor Constantine noong 313 AD. Bago pa ginawang official religion ng Rome ang Christianity noong 380 AD by Theodosius I.
So yung hinala at tsismis ng mga tao na kaya ayaw nila ng December 25 dahil di umano tayo'y nakikitungtong sa Sol Invictus is wrong. Nauna po ang celebration ng mga early believers. For whatever reason they choose December 25, they already did the celebration 70 years before nagkaroon ng Sol Invictus. Let's see them again. The controversy of December 25. Number one, the biblical silence on Jesus' birth date. Again, the biblical silence on Jesus' birth date. Number two, historical and seasonal issues on Jesus' birth. Number three, the pagan origins debate. Number four, the post-apostolic date issue. Having said this, despite this controversy, why do we still celebrate Christmas? Bishop, kung ang December 25 ay nababalot ng kontrobersya, why do we still celebrate Christmas on December 25? Or, to be exact with the question, why do we still celebrate Christmas? Having said this, allow me to give you 3 reasons why we celebrate. Kahit may controversy, tuloy pa rin ang celebration. And why we do? There must be reason behind it. Why? Number 1, the gospel is about the person, not the date. Hindi naman po tayo magpapaputol ng ulo sa petsa, sapagkat ito nga po'y kontrobersya. Ang mahalaga hindi ho yung petsa. Ang mahalaga po ay kung sino ang ating ipinagdiriwang, hindi kung kailan natin ipinagdiriwang. Can you say amen? Amen. Christmas reminds us that the heart of the gospel is not a calendar date, but a living Savior. Can you say amen? Amen. Scripture does not call us to honor a day. It calls us to receive a person, no other than the Lord Jesus Christ. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Christ did not come to establish a festival. He came to redeem a fallen world. Whether in December or any season, the power of Christmas remains the same. God became flesh, full of grace and truth. We celebrate not because the date is perfect. We celebrate because the Savior is. Maniwala kayo mga kapatid, ang tunay na pagdiriwang ay hindi nakatuon sa petsa. Ang tunay na pagdiriwang ay nakatuon sa ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Can you say amen? John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. What happened? God was manifested in the flesh. Yan ang Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao para sagipin tayo sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para masagip tayo sa ating kasalanan, kailangan mabayaran ang kasalanan. Upang ito'y mabayaran ng Diyos, kailangan niyang mamatay. Ang Diyos ay hindi maaring mamatay. Upang mabayaran niya ang kasalanan at mailigtas niya tayo,
kailangan niyang magkatawang tao. Yun ang ipinagdiriwang natin. Minsan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Diyos ay nagkatawang tao na naog sa lupa upang iligtas tayo sa ating kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout Amen! Kaya hindi tayo maring umangkas sa anumang pagtatalo at kontrobersya ng petsa-petsa. Hindi natin pwedeng patulan ang debate ng petsa-petsa. Not at all. Look up here and look at my eyes. Not at all. Dahil pag pinatulan po natin ang debate ng petsa, mamimiss natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang tunay na kahulugan ng Pasko, mahal tayo ng Diyos. Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit anong petsa nyo ilagay, ipagdiriwang pa rin natin ang katotohanang mahal tayo ng Diyos. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Number one reason, despite of the controversy, we still celebrate because the gospel is about the person, not the date. Number two, grace allows freedom without condemnation. Kung sinasabi natin na tayo nasa biyaya, ba't natin kailangan pagtalunan ang mga bagay-bagay na hindi naman makakaapekto ng ating kaligtasan? Why don't we just allow people to celebrate without condemnation? After all, wala naman nakakaalam ng eksaktong petsa. Ba't kinakailangan nating pagtalunan, pag-awayan, pagdebatihan ng petsa? Pati na lang tayo magkaisa sa spirito ng Pasko na tayo ay mahal ng Diyos. At pwedeng ipagdiwang ito ng walang pagtatalo. Christmas reminds us that Christ came not to condemn, but to save. Grace frees us to celebrate without fear or pressure, resting in Christ's finished work. Whatever our tradition, grace assures us of this truth. We are accepted and loved in Christ. Christmas is not about doing everything right. It is about resting in the one who made us right. Did you get the message? I want to say it again. Christmas is not about doing everything right. It is about resting in the one who made us right. Ang tunay na pagdiriwang ng Pasko ay wala sa perpektong petsa. Ang pagdiriwang ng Pasko ay doon sa tagapagligtas na nagpatawad sa atin, nagligtas sa atin, at ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah to the Lamb of God. Shout Amen. Come on, give Him praise. Make a joyful noise to the Lord our God. Palakpakan, may kasamang hiyawan. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. John 3:16 to 17. I want us to read this together out loud. Mupo ng maayos. Basahin natin ng malakas. Dapat kabisado nyo ito. This is the heart of the Bible. Kabisado ito ng aking panganay na apo. Kaya dapat kabisado nyo ito. Let us read this together out loud. John 3:16 to 17. Ready? 1, 2, 3.
Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang pakay ng ipinarito ni Kristo ay hindi para tayo husgahan. Kung hindi yan ang pakay ng kanyang ipinarito, ano tinuhusgahan ng mga tao, ang kapwa-tao, sa mga bagay na wala namang halaga tungkol sa kaligtasan? Di yata't hindi makatwiran. Yung tagapagligtas nga ay naparito hindi para tayo husgahan, gayong petsa-petsa lang naguhusgahan ng mga tao. Mga kapatid, hindi po yan na ayon sa mensahe ng biyaya. Ang ayon sa mensahe ng biyaya, it is not making everything perfectly right, because no one has the perfect doctrine. What is even more important is the one who made us perfectly right before God through His finished work. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number 2, why do we still celebrate kahit may controversy? Because grace allows freedom without condemnation. Number 3, I'm starting to close. Number 3 reason, because grace is greater than stories and seasons. Mas dakila ang biyaya kaysa sa mga kwento at mga kapanahunan. Christmas reminds us that grace is not bound by stories, traditions, or seasons. Long before decorations, dates, or debates, grace was already at work. God gave His Son to a broken world. Can you say amen? Bago pa nagkaroon ng parol at mga kumukuti-kutitap ng mga ilaw, bago pa nagkaroon ng mga pista, selebrasyon, mayroon na pong biyaya na ibinigay ang Diyos. Kaya mag-focus tayo sa biyaya. Ipagdiwang natin ang biyaya. Huwag masyado sa petsa, sapagkat walang nakakaalam ng eksaktong petsa. Ang mahalaga ay kung anong ating ipinagdiriwang. Ang ipinagdiriwang po natin ay ang biyaya ng Diyos na tayo ay ligtas, tayo'y pinatawad, tayo po'y inaring ganap, tayo'y ginawang matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Seasons may pass and stories may differ, but grace remains the same, unchanging and Christ-centered. We celebrate not because everything is settled, but because grace has already been given. Tanong ko po, naibigay na po ba ang biyaya? Si Jesus ang biyaya ng Diyos. Kung natanggap mo na ang biyaya ng Diyos, nasa iyo ang dahilan para magdiwang. Hindi mo kailangan angkasan ng pagtatalo tungkol po sa petsa, sapagkat anumang petsa, ito pwede nating ipagdiwang dahil si Jesus ang biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa istorya at mga kapanahunan. Can you say amen? John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Who is the light? Jesus is the light. Jesus shines in the darkness, and the darkness has not overcome Jesus. Hindi ho kayang daigin ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. Hindi kayang daigin ng mga pagtatalo tungkol sa metikulosong petsa
ang liwanag na dilala ni Kristo dito sa sangkatauhan. Sapagkat ang totoo, grace is greater than stories and seasons. Can you say amen? Let's see them again. 3 reasons why we still celebrate despite of the controversy surrounding December 25. Hindi tayo napatatangay, hindi tayo apektado ng mga pagtatalo ng mga scholar, mga nagpapanggap na scholar, at ang mga talagang scholar. Hindi tayo apektado sapagkat ang ipinagdiriwang po natin ay hindi ang petsa, kundi ang tagapagligtas, ang biyaya, ang kaligtasan, ang dahilan ng kanyang ipinarito. Kaya may dahilan tayo para magdiwang. Can you say amen? Come on, let's see them again. 3 reasons. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? 3 reasons. Number 1. Number 2. Grace allows freedom without condemnation. Number 3. Grace is greater than stories and seasons. Now, let's do the life application. I-reduce po natin itong learning na ito into something actionable, something doable. Ngayong alam ko na ito. How do I respond? Anong gagawin ko kung alam ko na ito? Alam ko na ang 3 dahilan na kahit may kontrobersya, tuloy ang aking pagdiriwang. Application number 1. Celebrate the spirit of Christmas without controversy. Huwag niyong patulan ang kontrobersya. Huwag kayong makipagdebate, lalo na sa social media. Hayaan niyo na lang ang mga scholar at ang mga nagpapanggap na scholar ang magtalo-talo. Hindi ho tayo kasali sa mga debate na ito kasi alam natin ang ating ipinagdiriwang hindi ang petsa, kundi ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Christmas invites us to fix our hearts on Christ, not arguments. Grace frees us from debates, reminding us that the true spirit of Christmas is God's love given freely in Jesus. Natanggap mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Wala nang dapat pagtalunan. Alam niyo kung sino ang mga mahilig makipagtalo? Yun pong wala pa ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. At pilit ang lahat ay kailangan unawain sa isip. Hindi po. Kailangan paniwalaan ng puso sapagkat ang naniniwala ay maliligtas. Dahil tayo naniwala, tayo ay ligtas. Can you say amen? Amen. We celebrate not to prove a point, but to proclaim a person, the light who came to save. Where grace leads, peace follows, and joy flows without controversy. Dapat walang gulo. Dapat walang away. Dapat walang pagtatalo. Ang sineselebrate natin ay Pasko. Takan-taka naman ako, Pasko ang sineselebrate, nagtatalo, nag-aaway tungkol sa petsa na parehas naman silang di nila alam kung kailan. Anong pinagtatalunan ninyo? Anong pinag-aawayan ninyo? Mga nasa biyaya, hindi nagtatalo dahil alam natin ang ating ipinagdiriwang hindi ang petsa, kundi ang persona ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Shout amen. Number 1, celebrate the spirit of Christmas without controversy. Application number 2, choose grace
over arguments. Christmas calls us to choose grace over arguments and Christ over controversy. Grace reminds us that the heart of Christmas is not winning debates, but sharing God's love. Anong mapala mo kung manalo ka sa debate? Naakay mo ba siya sa kaligtasan? Nakilala niya ba si Kristo? Natanggap ba niya ang biyaya? O lumabas ng panandaliang mas magaling ka kaysa sa iba? O mas matalino ka kaysa sa iba? Anong pakinabang ng pangmatagalan? Wala. Sapagkat maring matalino ka ngayon, bukas makalawa mayroong mas matalino kaysa sa iyo. Kaya po ang pananampalataya sa biyaya, hindi ho patalinuhan, kung hindi paniniwala ng puso. Wika ni Jesus, malibang kayo maging tulad ng mga bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Dahil ang paghahari ng Diyos ay sa mga taong mababa ang loob, nagpapakumbaba, at pinaniniwalaan ang simpleng mensahe ng Pasko. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Alisin mo si Kristo, walang Pasko. Kaya ho may Pasko dahil kay Kristo. Hindi tungkol sa petsa, tungkol kay Kristo. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. When we rest in Christ's finished work, we can celebrate with peace, humility, and joy, letting grace speak louder than opinions. Ang mga opinyon ng mga tao ay panandalian, pero ang pag-ibig ng Diyos mananatili magpakailan-kailan pa man. Let us just share the love of God. Let us just share the grace of God. Yun ang kailangan ng tao. Hindi ang pagtatalo. Lalo na sa issue na parehas namang hindi ninyo alam kung kailan ang eksaktong petsa. Pero at least sigurado tayo, minsan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Diyos ay nagkatawang tao, nanaog sa lupa, ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, namuhay sa gitna ng mga tao, nangaral, nagturo, nagpagaling ng mga may sakit, and ultimately, namatay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang ating mga kasalanan. Siya'y namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout amen! Hindi doon nagtatapos ang mabuting balita. Sa tamang panahon, siya'y muling babalik upang tayo kunin at masapa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Jesus is coming very soon. Shout amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 2, choose grace over arguments. Number 3, I'll close with this. Make Christmas a gospel opportunity. Christmas is more than a season. It is an open door for the gospel. In a time when hearts are softened, grace invites us to point people not to traditions, but to Christ Himself. Can you say amen? Let every greeting, gathering, and act of kindness reflect this simple truth. And please tell me, what is the simple truth altogether? God gave His Son so the world might be saved. One more time. God gave His Son so the world might be saved.
Yan ang diwa ng Pasko. Anumang petsa, tuloy ang celebration dahil tungkol ito sa pag-ibig ng Diyos. Shout amen! Shout amen! Let's see them again. 3 life applications. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ngayong alam na natin, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi tungkol sa petsa, kundi tungkol sa biyaya at pag-ibig ng Diyos nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak, pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, and ultimately namatay sa krus ng Kalbaryo. At muling nabuhay at buhay magpakailanman, at ang kanyang pangako siya'y muling babalik upang tayo kunin at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Let's read out loud the 3 life applications. Ready? Number 1. Celebrate the spirit of Christmas without controversy. Number 2. Use grace over arguments. Number 3. Make Christmas a gospel opportunity. Celebrate the spirit of Christmas without controversy. Choose grace over arguments. Make Christmas a grace or gospel opportunity. The big idea is, in Christ, I simply enjoy Christmas. What is the big idea? In Christ, I simply enjoy Christmas. Of course, in Christ, we simply enjoy Christmas. We do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, so you can simply enjoy Christmas today. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Lahat po tayo ay manalangin. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, hinihiling ko po itaas natin ang ating 2 kamay, ipikit natin ang ating mata, at mga nanonood sa broadcast, ganun din po ang inyong gawin. Taas ang 2 kamay, ipikit ang mata at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ariin na isang personal na panalangin, manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaboran, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa? Are you in Christ? What do we do? Simply enjoy Christmas. Iwasan ang debate, iwasan ang pakikipagtalo, enjoy mo lang ang Pasko. Dalang Pasko ay tungkol sa grasya, pag-ibig ng Diyos sa atin. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po, and Merry Christmas mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!